malakas ang lindol sa bandang Visayas, lalo na sa partikular sa Bohol, no? Balitaan natin lahat yan. At sinundan naman ito ng bagyo, malakas na bagyo, na kung saan ay napakaraming napinsala, buhay man ito o ari-arian ng mga tao. So ito ay mga kaganapan na walang pag-aalilangan na ito ay tanda, ayat, min ayatillah, tanda mula sa mga palatandaan ng pagiging dakila ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isang palatandaan na ang mundong ito ay buhay pagsubok. Ang mundong ito ay hindi ito ang paraiso. Hindi ito ang goal ng bawat isa sa kanyang kaluluwa o sa kanyang buhay, kundi ang mundong ito ay pawang pagsubok ang nandito. Parehas ang nararanasan ng mayaman, mahirap dito, ang malakas ang katawan at mahina, babae man o lalaki, maging ang Muslim at hindi Muslim, ang mu'min at saka hindi Muslim ay maaari pare-parehas silang makakaranas ng mga sunnah min sunanillah. Isabi ng sunnah rito ay yung mga pamamaraan na ipinagkakaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga alipin, ipinadadala niya sa kanyang mga alipin. Ito po ay hindi bago. Pagkus sa mga naunang henerasyon ay nangyari na po ang mga ganon. Bumaha ang buong kalupaan sa panahon ni Nuh alayhi salatu wassalam. Halos walang natira. Walang natirang tao, walang natirang ari-arian. Lahat ay naubos. At ang nakaligtas lang ay kung sino lang yung sumakay at sumama kay Nuh, sumakay sa kanyang bangka. Ang zilzal ay nangyari na rin sa kanilang kapanahunan. Ang malakas na hangin ay naganap na ito. Yung hangin na kung saan ipinadadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kaya niyang baliktarin ang kalupaan. Ang ulo ng tao ay nasa lupa at ang kanyang paa ay nasa itaas. So ganoong kalakas ang hangin. Ang kanilang mga pamamahay ay gumuho. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, "Qad makara alladhina kafaru as-sayyi'at." Natiyagan na yaong mga walang paniniwala ay lubhang lumaganap na sa kanila ang mga kasamaan, yung mga walang paniniwala. فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ مِنْ عَذَابٍ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. Ang kanilang mga pamamahay, sabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, mula sa pundasyon nito ay gumuho. Kaya yung mga nasa itaas ay bumagsak at gumuho sa kanila. Ipinatikim sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kaparusahan. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ, na hindi nila nararamdaman habang ito ay hindi nila inaasahan na dumating sa kanila ang parusa. Sa isang mu'min ay sinusubok siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga ganitong pangyayari. At ang Muslim sa mga sakuna na dumarating ay nauunawaan niya na ito ay una, maaaring ibtila, ibig sabihin pagsubok. Pagsubok ito sa isang mananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang mga kalamidad at sakuna tulad ng lindol, baha, bagyo, at ano pa mang pinahihintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na mangyari na hindi kayang pigilan ng tao sa buhay na ito, maaaring nagaganap yon dahil sa mga kasalanan. Kapag lumaganap na ang kasalanan, ay pinahihintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na mangyari. At maaari din
naman na ito ay magiging pampalinis sa mga mananampalataya. Mga mananampalataya na kung saan sila ay nagkakasala sa pamagitan nito, mga pagsubok na yan, kapag ito ay natapatan nila ng naaangkop sa batas, katulad ng pagsasabar, al-ihtisab o al-ihtisab, ito ay panlinis sa kanila. Panlinis sa kanilang mga kasalanan. So sabi natin, ito ay pwedeng maging pagsubok. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. At katiyakan, sabi ng Allah sa malapit na kahulugan nito, katiyakan na kayo ay aming susubukin ng bagay o mga bagay sa pamamagitan ng pangamba, takot, o di kaya ay gutom, maraming magugutom na tao, o di kaya ay kakulangan ng hanap buhay, kakulangan ng ari-arian, o kakulangan ng tinutukoy dito, wanaqsi minal amwal ay kayamanan, wal-anfus, at gayon din ang buhay, maraming malalagas na buhay tulad ng mga nasasaksihan natin ngayon, partikular na sa ating lugar sa Pilipinas, no, sa bandang Visayas. Wat-damarat, mga bungang kahoy ay mawawala sa inyo. Wabashirin as-sabirin, subalit sabi ng Allah, ihatid mo ang magandang balita para sa mga yaong mga nagtitimpik, nagsasabar, nagtitiis, na kapag dumating sa kanila ang mga ganitong sakuna, ang nasasabi nila, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ay nanggaling sa Allah, kami ay sa Allah, at kami ay babalik din sa Kanya. Sabi ng Allah sa ibang aya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Katiyakan na kayo ay aming susubukin hanggang sa malaman namin, no, masasala kung sino ba ang tunay sa inyo na nagpupunyagi at kung sino yung kunwari lang, no? Sino ang tunay ang kanyang iman, sino ang tunay na nananampalataya sa Allah, at kung sino yung hindi, no, yung peke. So ay ganito, sa mga ganitong kaganapan ay walang pag-alilangan, na kung saan ay pagsugod para sa mga mu'min. Itong nangyari sa ngayon sa Visayas, hindi natin may kakailan na napakarami mga Muslim doon. Marami tayong mga kapatid na naapektuhan, namatayan. May mga mabubuting tao sa kanila, may mga religious, mga religyoso, at Maginoo, ginagampanan ng obligasyon bilang isang Muslim, subalit hindi nakaligtas sa mga ganito sakuna. So yun ay walang pag-alinlangan, gaya ng mga nakasaad sa mga dalil na pagsubok ito. Pagsubok sa mga mananampalataya upang malaman kung sino ang tunay at kung sino ang peke. Sabi ni Qurtubi, Imam Qurtubi, rahimahullah, imma uquba wa naqma inda ida'ati al-munkar wa dhuhur al-ma'asi. Ang mga ganitong pangyayari ay maaaring uquba, kaparusahan, no? Dito tayo sa pangalawa, dahil una ay pagsubok para sa mga mu'min, pangalawa ay maaaring ito ay kaparusahan. Kaparusahan, naqma, sabing kapinsalaan para sa mga tao kapag lumaganap na ang mungkar, lumaganap na ang kasamaan sa lupa. Kapag lumaganap na ang kasalanan, ay nagpapadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga ganito. At pangatlo ay kagaya ng sabi natin na maaaring ito ay panlinis din sa mga mu'min o sa mga mananampalataya, tulad ng sinabi ng Allah, وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا.
upang lalong linisin, upang maging puro ang paniniwala ng silang mga naniniwala. Kaya sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa mga mu'min, ang kanyang gawain, ang lahat ng bagay sa kanya ay mabuti. Sapagkat kung dumating sa kanya ang mga magagandang balita, siya ay nagpapasalamat at ito ay mabuti para sa kanya. Kung dumating naman sa kanya ang mga pagsubok, masasamang balita, ay siya ay magsasabar. Siya ay magtitiis at ito ay mabuti rin para sa kanya. At ito po ay laysa dhalika li ahad illa lil mu'min. Ito ay hindi mo makikita kanino man, ang katangian na ito ay hindi mo makikita kanino man maliban sa isang mu'min, sa isang tunay na naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, parehas, kung mabuti o masama ang dumating sa kanya, ito ay natatanggap niya ng maluwag sa kanyang kalooban. Sa mga ganitong pangyayari, ang isang mu'min ay nasa dalawang kalagayan. Ito ay una, pinaniniwalaan niya na ito ay qadar. Ito ay tadhana na itinakda ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, sa isang mu'min, sa mga ganitong kalagayan ay lalo niyang pinapaigting ang kanyang pagsabuhay, pagsakatuparan sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa sharia ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hihimay-himay natin ang mga dalil sa Quran, sa Hadith, sa harap ng mga sakuna, kalamidad, ito ay mapatunayan natin na ang mga sakuna at kalamidad ay mayroong layunin. No, may layunin. Hindi pwedeng narinig natin ang mga ganyan ng pangyayari na wala tayong napupulot na aral doon. No? Sa isang mu'min, sa isang Muslim, sa lahat ng nagaganap sa kanyang kapaligiran, lalong-lalo na sa pagpahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala na nangyayari ang mga lindol, bagyo, pagbaha, pagtaas ng tubig, ang lahat ng yan ay pinapupulutan ng isang Muslim ng aral. At dahil doon sa mga aral na yaon, ay lalo siyang nagiging matibay at naninindigan sa kanyang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Una na itinuturo sa atin ng mga ganitong pangyayari ay katulad ng sinabi natin, shiddatul iman wa rusukhihi inda ba'dil muslimin. Lalong nagpapatibay sa iman ng mga Muslim. Yung mga sakuna, kalamidad, ay naghahati dito para sa isang tunay na naniniwala sa Allah ng kabutihan. Ano yung kabutihan na yan? Lalo niyang pinapatibay, pinapataas ang iman ng isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat alam niya, na sinabi ng Allah sa Quran, wala nablu